Nararamdaman mo na bang umalis ng simbahan? Hayaan mo munang marinig mo ito bago mo gawin yung iyong plano sa pag-alis ng simbahan. Ano po? So, kung ang Kristiyano po ay nakakaramdam na gusto niya na umalis ng simbahan, ang tinuturo po ng Biblia is gawin natin ito na may panalangin muna. Ano po? May pagpapakumbaba, pag-ibig, of course, knowledge and wisdom. Hindi po sa pamamagitan ng offense, no? Ng division or bitterness, no? Ang pag-alis po sa simbahan is sometimes kailangan, maaari. But paano tayong aalis na umalis tayo ng magandang paglisan? Ano po? May matters of greatly before God. Ano po? And una po, mga kapatid, gusto ko maunawaan natin yung principles na dapat natin sundin pagka gusto nating umalis ng simbahan. Ano po? Number 1 po is pray before making a decision. No? Number 1, before leaving, seek God sincerely. No? Tanungin po natin ang Diyos. Manalangin tayo, mas malalim na panalangin pa para maunawaan po natin kung talagang tayo po ba ay nililid ng Diyos sa pag-alis. No? Pray before making a decision. The Lord is this emotion or direction. Tanungin po natin ang Diyos, mga kapatid, sa panalangin. Ito ba ay emotion lang or direction mo ito? Or am I wounded, offended, or truly being led elsewhere? Baka naman nasaktan ka lang, no? Hindi ka naman talaga pinapaalis. Or maaring dinadala ka talaga ng Diyos sa isang lugar kung saan ka lalago pa, no? Have I done everything possible to pursue peace, no? Kailangan mo bang gawin para magkaroon ka ng kapayapaan, no? Well, the Bible teaches believers to seek God wisdom. Kaya nga po sabi sa James 1:5, if anyone lack wisdom, let him ask of God. Ano po, mga kapatid? And sometimes people live because of temporary hurt. Baka mamaya nasaktan ka lang ng konti, na-review ka lang konti ng pastor, ng leaders, o mga ng kapatiran, o mamaya may misunderstanding lang, may correction lang na dapat inaayos na hindi natin ma-accept, or spiritual immaturity ang nangyayari. Prayer helps, kapatid, separate emotion from God's guidance. Mahalaga po yun. No, i-separate natin yung emotion natin sa guidance ng Lord. Pangalawa, mga kapatid, examine your heart. A Christian should check whatever the reason for leaving is biblically or fleshly. Biblical ba yung pag-alis o baka laman lang to? Baka damdamin lang to, no? Wrong reasons may include yung offense, yung nasaktan ka, yung pride lang, unforgiveness, maaring jealousy, or wanting position or recognition. Mamaya, ganun lang naman, kapatid. Napakahirap po nun po. That's why we have to examine our heart. Minsan, baka mamaya, ina-avoid lang natin yung correction, kahit alam nating may pagkakamali tayo at ayaw lang nating magpakumbaba, or may personal conflict. Isama din po natin yung biblical reason na maaring posible rin naman kung false yung teaching, ay tanungin ang pastor dapat. Merong unbiblical leadership, no? Karapatan po nating mga mananampalataya na tanungin yung ating mga leader at pastor na, pastor, unbiblical na po ito. O maaaring may spiritual abuse, no? Maaaring tama kayo sa inyong reason to leave the church. Or may moral compromises. No, God genuinely calling you elsewhere, posible, and lack of spiritual growth after sincere effort. Kung hindi kayo lumalago, you have all the reason to leave. No? Hindi naman ko yung pipigilan ng simbahan. But the Bible says, search me, O God, and know my heart. Sabi doon, kailangan masik din ng Lord yung iyong, ano ba talaga yung pinagmulan. Napakahirap po kasi minsan, hindi natin sinasabi sa ating mga leaders, ano po ba yung katotohanan ng ating paglisan. No? May nagawa po ba ang pastor, may nagawa ang leaders, o tayo may pagkukulang. Dapat pong malaman kasi napakahalaga pong malaman ng pastor yan para maitutuwid nila ito palagi. No? Maging guidance ito sa kanila na kung may lumisan man, hindi na ito mauulit-uli. Ano po? So, kaya napakahalaga po ng examine our heart. Ano po? Number 3, talk to church leaders respectfully. No, kahit po paalis tayo, mga kapatid, halimbawa, paalis tayo ng church, respetuhin pa rin po nating makipag-usap sa ating mga leaders. No? Kung ayaw nyo na, kung sila ang problema at ayaw nyo na kausapin bilang leaders, still i-respect mo sila bilang tao. No? Do not po yung disappear silently. Huwag tayong parang multo.
bigla na lang mawawala. Ano po? If you have been part of the church family, no, wag tayong basta mawawala lang. Kailangan natin magpaalam o makipag-usap. Ano po? A mature believer, kapatid, it communicates respectfully with leaders. Napakahalaga po nun, ano, na kung tayo po ay nagpaplanong umalis, no, pag mature na po tayong believers at talagang kailangan natin lumisan sa simbahan, ano po, communicates respectfully sa mga leaders po. No, kaya nga sabi nga sa tinuturo ng Diyos na sa 1 Corinthians 14:40 that let all things be done decently and in order. Graceful exit, mga kapatid. Graceful entry, pumasok ka ng mabiyaya, lumabas ka ng mabiyaya. If possible, kung kaya mo, request a meeting, ano, kung talagang decided kang umalis sa simbahan, share honestly but respectfully. Ano po? Sabihin natin yung totoo pero respectful. Avoid accusation and gossip, no? I-avoid na rin po nating magkwento kung kani-kanino man. Unahin muna natin kausapin yung mga leaders na po. Avoid accusation and gossip. Yan nga po yun. Express gratitude. No, dapat po may pagpapasalamat pa rin, no? Na kung ano yung natutunan natin sa loob ng simbahan. Now, even if you disagree, you have to maintain honor, kapatid. Ano po? Mag-maintain tayo ng karangalan, ng respeto sa kanila. Number 4, refuse gossip and division. Napakahalaga po niyan. Minsan po, yung mga aalis, hindi pa umaalis, no, marami ng chismis na ginawa. Nagkikreate ng division. Sineshake na yung body of Christ. Ano po? Lagi mo natin tandaan, may pananagutan tayo when we shake the body of Christ. One of the most unbiblical ways to leave the church is by creating yung faction. Yung nagka-create ka na ng pagkakampi-kampi, iwasan po natin yan, no? Lumabas po tayo sa simbahan ng may karangalan. O kaya nag-i-spread tayo ng offense, no? Nagkakalat tayo ng kung ano-ano. Masama po yun. Hindi po makakabuti sa body of Christ yun, no? Higit sa lahat, kung tayo po ay aalis, na wag na tayo mag-recruit ng member na sumama sa inyo. Pumasok po kayong walang dala, lumabas kayong walang dala. At yung mga dinala po ng Diyos, yan sa loob ng panambahan na yan, kahit na ikaw ang nagdala, Diyos ang naglagay dyan, hindi po tayo. Kaya kung aalis tayo, umalis tayo ng walang kasama. No? Iwasan din po natin yung atakihin yung leaders publicly. Minsan po ganun. Pag meron na tayong nararamdaman, o kaya talagang may galit na tayo, hindi natin makontrol, minsan inaatake natin yung leaders publicly. Yan, na ginagawa natin yun yung nagiging reason natin, yun yung nagiging out of the abundance of the heart the mouth speak, no? Mga kapatid, tandaan po natin, God hates division among believers. Ayaw po ng Diyos yan. Kaya nga sabi sa Proverbs 6, no, 16-19, pag binasa nyo, talaga pong God hates one who sow discord among brethren. Ayaw po ng Diyos yan. Never live while poisoning others spiritually. Ang dami po ako nakita na umalis ng simbahan, marami pong nilason. No? Spiritually, maraming pinagsabihan kung ano-ano ang sinabi. They were sometimes they felt that they are victim actually to the reason that they did. Minsan ganun po talaga, mga minamahal kong kapatid. Peaceful exit po ang maipapayo ko. No? Protect both your heart and church body. No? Protektahan mo yung heart mo sa pag-alis na may kapayapaan, protektahan mo rin yung body of Christ. Ano po? Number 5, forgive before you leave. Napakahalaga po yun. Now, even good churches have imperfect people. No? Pag may naramdaman po talaga tayong masakit, we have to forgive before we leave. No? Mag-release tayo ng forgiveness, mag-refuse sa revenge. Ano po? Kung talaga pong desire ng Lord na, sabi nyo, pinagpipray nyo na, baka kalooban ng Diyos, redirection, new family, ano po? Refuse na natin yung revenge, mga kapatid. Mag-release na tayo ng bitterness and forgiveness, no? Kung di tayo mapigil. Luke 6:37, forgive and you will be forgiven, no? Yung pag-alis po ng walang sama ng loob, walang bitterness, no? Can damage future spiritual growth, mga kapatid. Pag umalis po tayo pala ng merong bitterness, madadamage po yung spiritual growth. Hindi lang sa'yo, pati rin sa mga iiwanan natin. Ano po? Number 6, live with blessing, not cursing. Kung aalis po tayo, mag-iwan tayo ng blessings. Ganon din po, i-bless din po kayo ng pastor na kahit ayaw nila, hindi sila naging masaya. No? At sa paalala po sa mga kapatiran, kung may sa mga leaders and pastor, pag may nagpaalala po pala sa inyo na nagsabing aalis sila, o tanungin nyo lang sila.
know the reason para po susunod matuto tayo kung bakit sila umaalis. And second thing po, pangalawang gawin po natin is of course napakahalaga din na pasalamatan sila na yung doon sa mga aalis. Salamat sa naging bahagi kayo ng bahay panambahang ito, no? Pasalamatan din sila and i-honor din sila and ipag-pray sila. And dalawin din po sila kasi kapatiran pa rin naman po sila. Ano po, pag may pagkakataon naman po kayong dumalaw, di dalawin din, di po masama yun. Now, live with blessing, not cursing. Tandaan po natin si David, in-honor niya si King Saul. Kahit si King Saul po, ba't hindi yung galit sa kanya? But David refused to dishonor God's appointed leader. Sabi po yan sa 1 Samuel. May maraming chance na mapapatay ni David si King Saul, pero sabi niya no, he is appointed by God. Ganun karespeto si King David sa tinalaga ng Diyos. You know, 1 Samuel shows David choosing honor over rebellion, no? Pag binasa niyo sa 1 Samuel, no? Mas pinili ni David na piliin yung honor, yung paggalang, yung pagrespeto, no, kay King Saul kaysa sa rebellion. Sabi nga po, a mature Christian can disagree without dishonoring. No? Pag mature po tayo, mga kapatid, hallelujah. Pag mature Christian, kaya po nating mag-disagree. Kaya po natin mag-disagree without dishonoring. No? Pwede naman po tayong umalis ng simbahan na may respeto sa bawat isa. Napakahalaga po nun. You may live peacefully. Kaya nga, live with blessing, not cursing. No? Manalangin po tayo sa mga church leader din. Hindi lang kayo ipapanalangin. Papanalangin din po nyo yung simbahang iiwanan ninyo. Number 7, make sure you stay connected to the body of Christ. Pwede po tayong umalis. Ang problema po, wag po tayong tumalikod sa Diyos. Ano po? Magpatuloy po tayo. Kasi yung iba, pag umalis, hindi na nagpapatuloy. Bumabalik na sa dati kung saan sila galing. Na nalaman na nila yung totoo, yung katotohanan, pero bumabalik pa rin dun sa ano. Kumbaga, maaaring nadala, maaaring nasugatan, nasaktan, o imbis na dapat naituwid, hindi na naging maganda experience, ang pangit ng experience sa simbahan. Kaya ingatan po natin na maging pangit ang experience. Kaya alam nyo, napakahalaga ng mga equip ang leaders, equip ang members, equip ang pastor pagdating sa shepherding. Baka imbis na magamot yung sugat ng mga kapatiran galing sa ibang simbahan na lumipat sa atin, lalong lumala. Ano? 7 po, make sure you stay connected to the body of Christ. No? Leaving one church should not mean abandoning fellowship altogether. Wag po nating layuan ang bahay panambahan. Kung lilipat po kayo, make sure po sa tamang panambahan pa rin kayo pupunta. Kaya paalala pa rin po na ang sinasabi ng Bible is sa Hebrew 10:25 is not forsaking the assembling of ourselves together. No? Yung ibang tao, umaalis ng wounded, ina-isolate nila yung sarili nila spiritually, nagiging dangerous po yun, no? Pag ina-isolate natin yung sarili natin. Ano po? If God is leading you elsewhere, kung talagang dinadala kayo ng Diyos sa ibang lugar, sa ibang simbahan, seek a healthy biblical church. Stay accountable and continue serving God. Yun po yung aking maipapayo. Number 8 po, live only after seeking reconciliation. Huwag tayong aalis ng simbahan kapag hindi po nagkaroon ng reconciliation. Kailangan po ma-reconcile. Kung talaga, kailangan po aalis na walang sama ng loob, aalis na walang galit. Ano po? Jesus taught reconciliation before separation. Sa Matthew 18:15, naalala nyo? Sabi doon, if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. Ibig sabihin, mag-reconcile tayo bago tayo mag-iwanan. No? Bago tayo umalis ng simbahan. Not every issue requires leaving. Baka hindi naman po talagang ang issue magkausap lang. Minsan ganun, hindi naman kailangan umalis. Mag-uusap lang po, no? Some conflicts can be healed through honest conversation and grace. Minsan pag nagkausap, okay na. Minsan yung iba gusto lang marinig, no? Mga pastor at leaders, baka kailangan lang natin sila mag-open. No? May time po naman na nagpapaalam, di naman po umaalis kasi na-reconcile. No, naayos, na-restore yung relationship dahil nagkaroon ng openness of the heart. Mahalaga po yun. Number 9 po, follow peace and God's leading. Napakahalaga po nun. No? And kaya nga sa atin po, God's may genuinely more
move believers to different ministries for a different season. No, kaya sa Acts po, yung believers were sometimes po, yung believers, pinapadala sila sa mga assignments and ministry. Kaya nga, pag umalis po tayo, follow peace. And God's leading po talaga kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Nandun po dapat yung kapayapaan, no? Pag talagang pinapaalis na tayo ng Diyos, sa bahay pa ng bahan kung saan tayo, may clarity yung ating pupuntahan, yung ating plano, may humility, may pag-ibig, at continue faithfulness, mga kapatid. No? And a healthy biblical way to live church, no, dapat po mature departure. Pag-alis natin, mature departure yung pag-alis natin. Prayerful pa rin po tayo, peaceful, honest, no? Respectful pa rin po sa simbahan, sa body of Christ, without gossip, without rebellion, with forgiveness, with gratitude po, and still committed to Christ. Reminders ko lang po sa inyo, churches are imperfect because people are imperfect po. Ano po? I do not expect a perfect church. Instead, seek biblical truth. Mahalaga po yun, godly leadership, spiritual growth, genuine love, no, and the presence of God. So, closing encouragement po ako sa inyo, mga minamahal ko kapatid. Kahit po iiwanan natin ang simbahan, protect your spirit. Guard your testimony, napakahalaga po nun. Protektahan mo yung spirito mo na huwag ka magkasala. Still, yung iiwanan mo, kapatiran pa rin yan. Guard your testimony, no? Hindi na po kailangan mag-chismis, hindi na po kailangan mag-divide o maghanap pa ng kasamang aalis, mag-encourage pa na umalis sa simbahan yung iba. Guard your testimony kasi testimony mo po yan sa harapan ng Panginoon. And keep your heart soap before God. Kahit man sasaktan ka, gawin mo pa rin na yung heart mo is soaps pagdating sa Diyos, no? Lahat po gawin natin sabi nga sa 1 Corinthians 16:14, lahat gawin natin ng may pag-ibig. And po, muli po mga kapatid, ito po si Pastor Al ng Shepherd's Staff. Kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo po itong i-share sa mga pastor leaders at sa members. At least matutunan nila, maunawaan nila paano i-deal yung mga umaalis simbahan. God bless you all po mga kapatid.